May isang hindi ka panipaniwala, ngunit nakakatawang kwento ang nakarating sa atensyon ng inyong lingkod. Isang kaganapang aktwal na naganap sa Monreal, Masbate. Walang siguradong taon. Samahan niyo akong tuklasin ang paglalakbay ng isang antingerong lutang. Hinihilot-hilot ni Nicanor ang sentido niya nang marinig niya ang halo-halong ingay na nanggagaling sa kwarto ng kanyang kaibigan. Pareho na silang ulila at alam niya sa sariling ilang taon na silang magkasama ng kaibigan. Pero hindi niya talaga makuha kung bakit sa araw-araw na ginawa ng kalawakan, palagi na lang siyang nagigising mula sa mga nakakarinding ingay dahil sa kung ano na naman ang hinahanap o ginagawa ni Matoy. Napapikit siya at napagpasyahan na katuking muli ang kwarto ng kaibigan para patigilin ito sa kung anuman ang ginagawa nito. Nang makalapit na si Nicanor sa pinto, akmang itataas na niya ang kamao para kumatok, pero inunahan na siya ni Matoy. "Hoy, Canor! Alam ko naiingayan ka na, pero ayos na. Nahanap ko na ang hinahanap ko. Kaya imbis na sermonan mo ako ng umagang umaga, maghanda ka na rin kasi di ba ngayon tayo magkakabod?" Balya sa kanya ni Matoy na tinawag pa siya sa kanyang palayaw. Ilang saglit pa siyang naistatwa sa kinatatayuan niya, pero nang unti-unting sumiim sa kanya ang sinabi ng kaibigan, para na siyang binuhusan ng malamig na tubig at nagmamadali na rin na nagpalit ng damit at inihanda ang mga gamit na kailangan na dalhin. Pagkakabod ang nahanap nilang pangkabuhayan na magkaibigan. Para sa kaalaman ng lahat, pagkakabod ang tawag sa pagmimina ng ginto at tanso sa lugar nila Canor na siya rin namang tanyag na pinagkakabuhayan noong panahon. Nang matapos na sa paghahanda ng gamit si Nicanor, natagpuan niya si Matoy na naghihintay na rin sa kanya sa labas. Nakangisi pa ito na ikinainit naman ng ulo niya. "Oh, umuusok na naman ng ilong mo. Paano ba naman kasi, Canor? Sino ba nagsabi sa yung magpakalango ka? Nakita mo lang yung bote-boteng mga lambanog Ginawa mo na namang mura. Mura! Sariwang sabaw ng buko." Kung nasa matino ka rin naman na pag-iisip, alam mo magkakabod tayo. Hindi mo man lang ako pinigilan. Tuloy para akong lantang gulay ang sakit pa ng ulo ko. Oy! Anong hindi pinipigilan? Halos babugbog mo na nga ako kapag inaagaw ko na sa iyong tagay. Nahimik ka na nga lang. Lalo mong pinapasakit ang ulo ko Pagbabangayan ng magkaibigan habang tinatahak nila ang daan papunta sa minahan. Sa gitna ng paglalakad, halos magkasabayan silang napahinto at lumingon sa paligid. Nang marinig nila ang pamilyar na tunog ng mga pagmarcha, hudyat na yon para sa kanila para magtago at palagpasin ang mga ingay na yon. Napili nilang kumubli sa isang matandang puno habang sinisilip ang mga papalayong figura ng nagmamarchang sundalong Hapon at nakahinga sila ng maluwag nang mawala ang mga ito sa paningin nila. Kailan kaya mawawala ang mga damuhong sakang na yan dito sa lugar natin? Shh! Huwag kang maingay, Matoy. Bakit ba? Wala na sila. Saka kahit magsalita naman ako, alam kong alam mo na hindi nila ako maintindihan. Halos ilang minuto silang nagkatinginan dahil sa huling sinabi ni Matoy bago sabay na bumagsak sa lupa para kontrolin ang mga sarili nila sa pagtawa ng malakas dahil kahit saan mo tignan, may punto ang sinabi ni Matoy kanina lang. Nang pareho na silang huminahon, naglakad na ulit silang dalawa na parang walang nangyari at doble na ang bilis mula ng kanina dahil nakikita na nilang papasikat ang araw. Canor, kasalanan mo ito Manahimik ka. Pareho tayo nagdudusa dito Pagbabatuhan ng salita ng magkaibigan habang nakababad ang mga katawan nila sa ilog, habang hinuhugasan ang mga tipak ng lupa kasabay na rin sa pagsipat ng mga ito.
para makita kung may mga butil ng mineral sa mga ito. Tumatagaktak na rin ang pawis sa mga noo nila dahil sa mataas na sikat ng araw, at nang matapos nila ang huling tipak ng lupa, maingat na nilang inipon ang mga tila buhangin na butil na mga ginto at itinabi. Umahon na rin sila at pumunta sa malapit na bentahan ng ginto para matapos na rin sila para sa araw na yon, habang pareha silang nakatambay sa tindahan at hinihintay na tapusin ang pagbubuo at pagtimbang ng lahat ng nalipon nila. Nilingon ni Canor ang grupong paparating na nahagip niya mula sa gilid ng mga mata niya. Binubuo ang grupo na yon ng 2 lalaki at 3 babae. Kung pagbabasihan niya ang suot at itsura ng mga yon, mukhang nagkakabot din ang mga ito at magpapatimbang din ng mga nakuha nila. Ayos! Malaki-laki ang nakuha natin ngayon, Anor, no? Ano titingnan mo dyan? Ha? Uy, mga bagong salta kaya sila? Ngayon ko lang sila nakita. Ako nga rin eh. Akala ko kakilala na natin, babatiin ko na sana, kaso nahiya ako eh. May hiya ka ba pala? Ay, magandang umaga! Nagulat si Nicanor sa pagbati ni Matoy sa papalapit na grupo. Nakita din niya ang gulat sa mga ekspresyon nito. Halatang hindi inaasahan na sila ang unang babatiin. Nagsitango ang mga babae at bumati naman pabalik ang mga lalaki. Pero nahakot ng isang lalaki ang atensyon nilang dalawa dahil na rin sa boses nito, dahil tila ba dumadagundong yun sa kanilang pandinig kahit normal lang naman itong nagsasalita. Magandang umaga din. Tapos na ba kayo? Oo, tapos na kami at mauna na rin kami. Magandang umaga ulit. Nagulat si Nicanor nang marahas na siyang hinila papalayo ni Matoy at naiwan doon ang grupo na nanatili namang nakatingin lamang sa kanila. May ilang metro na ang nalalakad nila pabalik, pero patuloy pa rin kinakaladkad ni Matoy si Nicanor at napansin na yon ng huli. Teka nga, sandali lang. Bakit mo ba ako kinakaladkad? Masyado ka namang nasiyan sa ginagawa mo, Matoy. Doon lang siya binitawan ng kaibigan at nanlalaki ang mga matang tinignan siya. Mukhang hindi na naman ito napansin ang ginawa. Alam na niya na may mga gawi ito na tila katawan lang nito ang nakakaalam at hindi dumadaan sa isip ng kaibigan. At kahit hanggang ngayon, nahihiwagaan siya kung paano yun nagagawa ni Matoy. Pasensya naman, hindi ko napansin. Saka, nagugutom na ako eh. Teka, magukay nga tayo ng kamote. Nauna na sa paglalakad si Matoy at naiwan naman doon na nakatingin lang sa papalayong kaibigan niya si Nicanor. Makalipas ang ilang saglit at nang tuluyan nang maging malabo ang figura ni Matoy sa paningin niya, doon niya lang napagdesisyonan na maglakad dahil kahit papaano gusto niyang makita ang pagkadismaya sa mukha ng kaibigan kapag binungkal nito ang mga kamote na wala ng mga laman. Masama ang tingin na ipinupukaw ni Matoy kay Nicanor, pero walang hirap ito na ipinagsasawalang bahala ni Nicanor. Matuloy lamang ito sa pagkain ng nilagang saba para sa hapunan nila ng gabing yun. Inaasahan na rin naman kasi niya na ganito ang magiging reaksyon ng kaibigan kapag bumalik na ulit ito sa wisyo. Maiba ako. Anong nangyari sa'yo kanina sa tindahan? Pagtatanong ni Nicanor, sabay ibinaling ang tingin sa kaibigan. Nabasa rin niya sa reaksyon nito ang pagsayaw ng mga emosyon na pagkagulat at pagkabahala na naging dahilan para mas kulitin niya ito na sagutin ang kanyang katanungan. Yung grupo kanina, Canor, hindi maganda ang pakiramdam ko sa kanila. Sus, baka nagiging mapanghusga ka lang naman. Hindi ko rin makilala yung mga mukha nila eh. Kaya sigurado akong mga bago lang sila dito sa lugar natin. Pinutol ni Nicanor ang sariling sasabihin. Bigla na lang kasing tumayo si Matoy para isara ang pinto at bintana pagkatapos nitong mabilisan na sumilip. Nararamdaman niya ang pagkaaligaga nito at aaminin din niyang nahahawa na siya
sa kung ano man ang nararamdaman ng kaibigan. Hoy, paano ka? Anong nangyayari? Shh, huwag ka maingay. Parehas na natutop ng dalawa ang kanya-kanya nilang mga bibig, lalo na at narinig nila ang hindi pangkaraniwang ingay na parang pumapalibot sa bahay nila. Malalim ang pagkakakunot ng noo ni Matoy habang nakikiramdam naman sa paligid. Tumatakbo sa isipan niya na baka pagdiskitahan sila ng mga Hapon, kaya gusto nitong manggulo sa tinitirhan nila. Pero hindi naman yun umaayon sa klase ng ingay na naririnig nila sa labas. Kung Hapon man nga ang pinangingilagan nila, dapat mga salitang hindi niya naintindihan ang naririnig niya at hindi ang kakaibang huni na parang nanggagaling sa kung anong hayop. Ilang sandali pa silang nagtagal sa ganong sitwasyon hanggang sa tuluyan na ring nawala ng mahina pero nakakarinding ingay na gumugulo sa gabi nila. Anak nang, buti naman, tumigil na yung ingay. Nakakatuliling ng tenga eh. Uy! Matoy! Uy! Iritado at marahas na napakamot sa sariling tenga si Nicanor habang pinipigilan ang sariling batukan si Matoy. Nakatulala na naman kasi ito sa kawalan at sigurado siya na wala na naman ito sa sariling wisyo. Kinalog-kalog ni Nicanor ang kaibigan. Alam niyang ito lang ang makakapagbalik sa katinuan nito para na rin makausap niya ito ng maayos. Oy, Kanor! Grabe ka naman kung makakalog. Para ka naman balak mong alugin ang utak ko. Matoy, makinig ka sa sasabihin ko ah. Kung hindi ko ito gagawin, baka tuloy na talagang lumipad ang utak mo at mawala na yung utak mo. Ano ba? Lutang ka na naman eh. Napangiwi na lang si Matoy saka napakamot sa ulo nito. Ganun na naman ba? Eh pasensya na, hindi ko talaga mapigilan eh. Teka nga, ano bang ginagawa natin dito sa Saiga? Bakit tayo nandito? Tuluyan nang napahilamos sa sariling mukha niya si Nicanor at huminga ng malalim para pahabain pa ang kakarampot na pasensyang natitira para ngayong araw. Walang nangyari. Tumayo na nga tayo. Tsaka hoy, hugasan mo nga yung mga pinggan. Wala tayong gagamitin mamaya. Bakit ako? Alangan na ako pa. Ay, pakiusap pa to ya. Gawin mo na lang. Wala na akong lakas na natitira pa. Ayan kasi ang buhay mo eh. Inom pa. Pakalasing ka pa. Mariin na lang na ipinikit ni Nicanor ang mata para mapahaba pa ang kakapiranggot na pasensya sa kanyang sistema. Saka lang siya pumasok sa sariling silid nang makita na niyang nagliligpit ng pinagkainan nila ang kaibigan. Dahil doon lang siya nakasigurado na hindi na matutulala ang kaibigan at matatapos na nito ang kung ano man ang gagawin kinabukasan. Inaasahan na ni Nicanor na magigising siyang muli sa ingay na nagbubula sa kwarto ni Matoy. Pero mabilis na niya yung ipinagsawalang bahala. Dahil hindi katulad kahapon, maayos na ang naging pahinga niya. At tuluyan na ring nawala ang tama ng alak sa kanyang sistema. Tumuloy na siya sa kusina para magsunog ng bigas pero doon niya lang nakita na wala na pala silang panggatong. Wala na siyang magagawa kung hindi ang pumunta sa likod bahay para magsibak ng panggatong. Tumigil lang si Kanor sa pagsisibak nang masiguro niya ang bilang ng mga nasibak na kahoy. Hoy, hinahanap ko yung pugon, nandito lang pala. Ulok palakol. Dahil sa gulat, wala sa loob na naiwasiwas ni Nicanor ang hawak-hawak na palakol papunta sa direksyon ni Matoy. Abot langit ang kaba niya nang hindi na niya nagawang kontrolin pa ang katawan. Para pigilan yon, kahit sigurado siyang posibleng matamaan ng kaibigan niya. Ilang pangalan na ng santo ang natawag niya nang masaksihan niya kung paanong tumalbog lang na parang bola ang palakol sa braso ng kaibigan niya. Ay, ano ba yan, Anor? Hindi pa nga tayo nakakapagkape. Nerbiyoso ka na. Kung kumuha ka na lang kaya ng gatas galing kay Mayang. Baliwalang sambit ni Matoy habang nangaasar pa ang hilatsa ng muka
at nagawa pang idamay ang baka nila sa kalokohan nito. Hindi napigilan ni Canor na wag lapitan ng kaibigan at tignan ang braso nito. Ano ginagawa mo? Ayos lang ako. Alam mo namang suot ko ang ladas ni Lolo. Natigilan si Canor mula sa sinabi ng kaibigan. Isa ata yun sa mga madalas niyang malimutan na parte ng buhay ni Matoy dahil sa pangkaraniwan na mga gawin nito. Isa pa, hindi nito nagawang ipagkalat o ipagmalaki ang mga anting-anting at gamit na pinamana pa ng lolo nito sa kanya. Ibang-iba sa mga antingero na akala mo kakaiba na sila sa lahat dahil lang may hindi sila pangkaraniwan na katangian. Si Matoy na ang nagpasok ng mga nasibak na kahoy habang inabala naman ni Nicanor ang sarili sa pagpapasilab ng pugon. Papasikat na ang araw at tahimik ang dalawang nagkakape sa likod bahay. Panaka-naka din silang sumipsip sa tinabas na tubo kanina ni Matoy para panlaban sa pait ng kapeng bigas. Wala rin naman na nagsasalita sa kanilang dalawa at parehas lang nilang pinanood ang pagsikat ng araw. Sa huling higop ni Matoy sa tasa niya, naalala na niya ang gustong sabihin kay Nicanor kahapon pa. Nga pala Anor, may sasabihin ako. Basta siguraduhin mo lang na hindi yan ikasisira ng araw ko ha. Nangiwi na lang si Matoy dahil sa isinagot sa kanya ng kaibigan. Pero ipinagsawalang bahala lang niya dahil alam din niyang kailangan din itong malaman ni Nicanor. Ay, bahala ka na kung anong nararamdaman mo. Basta alam kong kailangan kong sabihin sa iyo to. O siya, sige na. Ano ba yan? Sabihin mo na para matahimik ka na. Naalala mo kahapon? Di ba nagkabud tayo? Tapos may nakasalubong tayong grupo habang nagpapatimbang. Inantabayanan ni Matoy ang reaksyon sa mukha ni Nicanor para malaman niya kung alam nito kung anong sinasabi niya. Aba, akalain mo ba naman? May naalala ka pa pala. Akala ko, lagi ka na talagang lutang. Natatawa pang sagot ni Nicanor sa kaibigan na ikinasama naman ng tingin ng isa sa kanya. Kaya naalala mo na. Tapos di ba sabi ko, hindi magandang pakiramdam ko sa kanila. Canor, uminit yung ladas ko sa paa habang papalapit sila. Nagulat nga ako kaya nagmamadali na rin ako kahapon pagkakuha ko ng bayad. Hindi makuha ni Canor kung ano ang posibleng koneksyon ng pag-init ng ladas ni Matoy sa paa sa pagiging delikado ng grupong nakasalubong nila kanina. Ano naman kung uminit? Baka naman nasikatan na ng matagal ng araw. Ito talaga, mapanghusga. Anor, alam mong imposibleng mag-init ng ganong kadali itong ladas. Saka isa pa, umiinit lang ito kapag may nilalang ng dilim sa malapit. Ano naman yung nilalang ng dilim mo sinasabi mo, Matoy? Anor, makinig ka. Hindi pa ako sigurado pero malaki ang tsansya na aswang ang isa sa kanila o kumamalasin. Baka lahat sila. Parang naramdaman ni Nicanor ang lamig ng buong paligid mula sa narinig niya kay Matoy. Nilagok din niya ang natitirang laman ng tasa niya kahit may kainitan pa ito. Ginamit niya ang init ng kape para magising ang buong sistema niya at makapag-isip siya ng tama, lalo na sa naririnig niya mula sa kaibigan. Alin doon ang hindi ka sigurado? Na aswang sila o kung sino sa kanila? Kung sino sa kanila? Hindi ako sigurado kung sino sa kanila ang aswang. Pero yung ideya pa lang na may aswang na naglilibot sa lugar natin, hindi na yung may pagkakaila na dumagdag ang panganib na nasa paligid lang natin. Hindi napigilan ni Canor na mapatahimik dahil sa mga nalaman niya mula kay Matoy. Alam niyang hindi gagawa ng kwento ang kaibigan patungkol sa sensitibong bagay na siya rin ang dahilan ng pagiging ulila nilang dalawa. Kung ganun, anong plano mong gawin? Buong antisipasyon na tanong ni Nicanor sa kaibigan. Nakita niya kung paano natigilan ng kaibigan, kaya naman lalo niyang hinintay kung ano ang magiging kasagutan nito. Anong gagawin ko? Bakit may kailangan ba akong gawin?
Buong pagtataka nitong balik na tanong sa kanya na nakapagbabagsak naman ng ekspektasyon ni Nicanor. Alam mo, nagtaka na lang ako sa sarili ko kung bakit pa ako nagtanong sa iyo eh. Tara na nga, mabuti na yung pumunta tayo sa ilog ng maaga para kahit papaano may makabud na tayo bago tuluyang tumirik ang araw. Parehas ang ginagawa nila araw-araw. Tinahak nila ang ruta papunta sa ilog at inihahanda na ang kanilang mga katawan para sa mga dapat nilang gawin. Nasa kalagitnaan na ang dalawa ng pagdampa ng lupa at paghihiwalay ng mineral mula sa mga ito, nang mapansin nila ang isang paparating na grupo mula sa hindi kalayuan. Naramdaman ni Nicanor ng biglaang pag-iba ng aura ni Matoy, kaya naman lalo niyang sinipat kung sino ang paparating na grupong yon, nang tuluyan na maging malinaw sa kanyang paningin kung sino ang grupong yon. Halos maistatwa na lang siya sa kanyang kinatatayuan dahil hindi niya malaman kung ano ang dapat niyang ikilos. Mga kapatid, ang aga niyo palang pumupunta dito, no? Kaya siguro hindi tayo nagkakasalubong. Hindi mahanap ni Nicanor ang boses niya dahil sa bumabagabag sa kanyang isipan ang mga sinabi ni Matoy sa kanya. Paano na lang pala kung ang kumakausap sa kanya ngayon ang aswang? Paano kung may mali siyang masabi? Paano kung madulas siya sa mga sinasabi niya habang nakikipag-usap dito? Namuo ang pawis sa noo ni Nicanor kahit na sobrang presko pa rin ng klima. Kaibigan, pagkada umaga. Naku, pagpasensya niyo tong kaibigan ko ha. Nagpakalango kasi ito sa lambanog nung nakarang araw eh. Tapos kahapon, ayos pa naman. Kaso ngayon, eto, nawalan ng boses eh. Gustong bumuelta ni Nicanor mula sa mga pinagsasabi ni Matoy. Ano naman kasi ang koneksyon ng pag-inom sa pagkawala ng boses? Dahil doon, lalong nataranta ang utak niya at nabubuhay na rin ang kaba sa kanyang sistema. Inaantabayanan na niya ang magiging reaksyon ng mga kausap, hanggang sa parang literal siyang nabunutan ng tinik nang marinig ang napakalakas na halakhakan. Sa pagkakataon na yon, aaminin niyang napabilib siya kung gaano kanormal ang mga galaw at pagsasalita ni Matoy sa harap ng sinasabi nitong posibleng panganib sa kanilang kaligtasan. Sabay silang natapos at kapwa din nilang napagdesisyon ng pumunta sa tindahan para ipabuo at ipatimbang ang mga gindong nakabud nila sa araw na yon. Siya nga pala, may lakad ba kayo ngayon? Iimbitahan sana namin kayo. Talaga? Kung inuman yan, siguro sa sunod na lang kapag bumalik na ang boses ni Canor. Muling nagtawa na ng grupo habang naglakad pabalik sa kanya-kanya nilang mga uuwian. Hinintay lang ng dalawa na mawala na sa paningin nila ang mga kasama bago sila nagpalitan ng makahulugang tingin sa isa't isa. Walang ya, seryoso ka ba? Hindi magkandamahog na pagtatanong ni Nicanor habang nagkukumahog pa ang mga mata na nakatingin kay Matoy. Seryoso ako saan? Napahilamos na lang muli sa sariling mukha niya si Nicanor sa tindi ng kaba na naramdaman niya sa buong oras na magkakasama sila ng grupo na yun. Parang wala lang para kay Matoy na kasama nila ang mga aswang na sinasabi nito. Wag na nga. Pero may iba tayo, ano? Nalaman mo na ba kung sino sa kanila? O kung lahat sila mga aswang? Napahinto sa paglalakad si Matoy at dahan-dahan na nilingon ang kinatatayuan ni Nicanor. Sa kilos pa lang yun ng kaibigan, alam na ni Nicanor na hindi na niya kailangan na umasang nagawa yun ng kaibigan. Canor, napakatalino mo talaga. Hindi ko yun naisip gawin eh. Kaya talagang mangyayari na sasama tayo sa kanila kung maimbitahan nila tayo ulit. Hindi na nagsalita pang muli si Nicanor at uunahan na sa paglalakad ng kaibigan. Natatakot siya
na baka hindi na niya ito matansya at babagwasan pa niya ang matalik na kaibigan. Oy, Anor, teka lang, hintayin mo ako. Walang niya, bilib pa ka ako sa naisip mo eh. Patawarin na wa tatapaing, bakit ganito ang apo mo? Mahinahon ngunit buong gigil na bulong ni Nicanor sa hangin. Hoy, Anor, anong inuusal-usal mo dyan? Uy, masama na yan, baka matuluyan ka na. Pag di mo ko tinigilan, baka ikaw na ang matuluyan. Pababalikin na kita kay Lolo Paing. Mahinahon na sambit ni Nicanor sa kaibigan na ikinatahimik naman ng isa. Isang suntok sa balikat na lang ang ginawa nito bilang tugon sa sinabi ni Nicanor. Doon na pagtanto ni Nicanor na kinakatakutan pa rin ng kaibigan ng lolo. Aminado rin naman siya na takot rin siya sa matanda. Naaalala niya kung paanong kayang makita ng matanda ang pagdating niya kahit na may 1 kilometro pa ang layo niya sa bahay ng mga ito na siya naman na tinitirhan ngayon ni Matoy. Shhh! Natigilan si Nicanor nang marinig ang pamilyar na sitsit. Lumingon-lingon din siya sa paligid kung sino man ang tumatawag sa atensyon nila. Ngunit alam niyang walang pakalat-kalat na tao sa daanan na yon, lalo na at katanghaliang tapat na. Shhh! Sa pangalawang pagkakataon, napagtanto na ni Nicanor kung bakit pamilyar sa pandinig niya ang sitsit na yon. Hindi niya napigilan na pagtaasan ng balahibo at bilisan ang paglalakad para mapantayan si Matoy na namumutla na rin sa pagkakataon na yon. Sa oras na nagtagpo ang paningin nilang dalawa, wala nang usap-usap pa ang naganap at pareho silang dalawa na kumaripas ng takbo papauwi sa bahay na may umaalingaw-ngaw na bungisgis ni Tata Paeng sa kanilang mga isipan. Lumipas ang pananghalian at kasalukuyang nasa kalagitnaan ng pagsisiesta sila ni Nicanor at Matoy nang biglang magyaya si Matoy na bumaba para mamili sa bayan. Hindi na umalma pa si Nicanor dahil na rin sa bihira lang itong mismo ang magyaya. Nang nasa may kalagitnaan na sila at mangilan-ngilan na rin ang nakakasalubong nilang mga pamilyar na muka, may ilang pagkakataon na napapahinto ang dalawa dahil sa mga kasalukuyang balita na umiikot sa lugar nila. At mula sa lahat ng nasagap nila, nakuha ng isa sa mga yon ang atensyon nila. Dito na ba yon? Hindi pa, Matoy. Sa kabila pa. Kahit na may kumpulan ng mga tao dito. Bawal na ba magtanong? Naninigurado lang eh. Tumuloy na silang dalawa at tumambad sa kanila ang magulong sitwasyon sa parting itinuro sa kanila ng kakilala. May mangilan-ngilan na nasa tabi lang at nakikiusyosong katulad nila. Pero nasa isang partikular na pangyayari lang nakatutok ang atensyon nilang lahat. 3? Sa isang gabi lang? Sambit ni Matoy na nakarating sa pandinig ni Nicanor. Pero kung tatanungin siya, yun ang masasabi niya sa kaparehong paraan ng pagdududa. Maraming kuro-kuro ang umiikot sa lugar nila na maaaring dahilan ng nakitang bangkay ng hapon at isang kabaryo nila. Nandun ang kuro-kuro na baka napaglaruan ng 2 hapon ang kabaryo nila at nanlaban ito. Nagtagaan at pare-parehong naubusan ng dugo, kaya ganon ang kinahantungan ng mga ito. May bumuo din ng haka-haka na baka nakumbinsi ng kabaryo nila ang 2 hapon at piniling tumulong sa kanila. Nahuli, kaya pare-parehong pinaslang. Makalipas ang ilang saglit, unti-unti rin na humupa ang mga nakikiusyosong tao, pero sinadya ng 2 magkaibigan na magpahuli dahil hindi pa lubos na nabubusog ang kuryosidad sa kaganapan na yon. Ikaw, ano sa tingin mo ang nangyari dito? Ako? Sa tingin ko, may nangyari ditong hindi maganda. Ay, aray! Ikaw, Kanor, napapansin ko, nakakarami ka na sa akin ha.
Nagtatanong kasi ako ng maayos, Matoy. Kailangan ko rin ng maayos na sagot. Maayos naman yung sagot ko ah. Saka ang ibig kong sabihin, pera sana tagpuan natin. Sa tingin ko, may kung ano pang hindi maganda ang nangyari dito. Imposible naman kasi na hindi magkakakilalang tatlong yun kung pare-pareha silang natagpuan dito, di ba? Paano kung hindi talaga? Porke pala pare-pareha silang nandito, magkakakilala na sila. Kasi kung ako tatanungin, hindi sila magkakakilala. Kung hindi, kilala sila ng iisang tao. Nakita mo ba yung mga sugat? Halos pare-pareho. Kung naglaban-laban man sila o kumakalaban sa kanila, dapat magkakaibang daplis ng mga daplis at sugat nila. Nagulat silang dalawa at mabilis na nilingon ang parte kung saan natagpuan na nakahandusay ang mga bangkay. Inaalala nila ang sitwasyon ng mga yun. Bago pa man, ibinalot sa banig ang mga ito at dalhin sa parang para sunugin ang mga yun. Tahimik man ang dalawa, ngunit may pagkakatulad ang mga ideyang nabubuo sa isipan nila. Pero masyado din silang takot na ibuka ang mga bibig para pag-usapan sa kadahilan ng baka may makarinig sa kanila. Hayaan na nga natin yan. Tumuloy na tayo sa bayan at delikado tayo pag inabot pa tayo ng dilim. Kalahating oras ng paglalakad ang lumipas nang makita nila ang mapanglaw na sulo na nagsisilbing liwanag sa tahimik na bayan sa baba. Bihira ang mga tirahan na naroon at pawang mga tindahan at pwesto ng iba't ibang serbisyo at paninda ang makikita. Nasa taas kasi halos lahat ng mga kabahayan para na rin sa pinipili nilang kaligtasan at kapayapaan nung panahon na yun. Sa ilang oras nilang paglilibot, wala silang kahit anong natipuhan na bilhin. Gusto noon ni Matoy na bumili ng manok, pero kuminamalas nga naman sila. Naunahan pa silang bumili ang natitirang dalawa. At dahil wala na rin naman silang mapapala, nagkasundo na sila ni Canor at Matoy na umakyat na ulit at maaga na lang na bumaba kinabukasan. Sakto at hindi naman nila kinakailangan na magkabod. Isang malakas na pagkulog ang nagpahinto sa halos lahat ng tao, pati na rin ang mabilisang pagliwanag ng paligid dahil sa isang napakahabang kidlat mula sa kalangitan. Nagawa pang bumilang ni Canor sa kanyang isipan na hanggang 3 bago bumuhos ang napakalakas na ulan. Nagabutil ng sentimos ang laki. Pare-pareho silang hindi magkanda-ugaga na sumilong sa mga maaaring masilungan dahil sa hatid na sakit ng bawat patak ng ulan sa kanilang katawan. At sa tagpo na rin na yun, alam nila Matoy at ni Canor na imposible na silang makaakyat pa, lalo na at tuluyan ng dumilim ang kapaligiran. Anak ng kamalasan talaga. Ngayon pa tayo inabot ng kalakasan ng ulan. 5 minuto na ang lumipas at 5 minuto na rin na taimtim na nagdarasal si Canor na tumila na ang ulan. Nasa kalagitnaan siya ng pagbulong-bulong nang makaramdam siya ng mahigpit na paghawak sa kanyang balikat. Nang lingunin naman niya, tumambad sa harapan niya ang hindi maipunturang mukha ni Matoy na para bang may kung ano itong kinatatakutan. Canor, mainit. Panganib. Sambit ni Matoy habang pinapadyak-padyak pa ang kaliwang binti niya na parang may inaalis ito na nakakapaso. Huh? Ikaw? Anong nangyayari? Ano bang sinasabi mo? Akmang aalisin na niya ang pagkakahawak ni Matoy sa kanyang balikat nang gumapang ang kilabot sa buong katawan niya nang may isa pang kamay ang mariin na humawak sa kabila niyang balikat. Mga kaibigan, naligaw yata kayo dito sa baba. Napalakas ang tikhim ni Matoy at ito na mismo ang sumagot kay Chris. Naisipan kasi namin na bumaba para bumili lang ng kung ano. Pero sa huli ulan lang inabot namin. Pinanindigan ni Canor ang pagkawala ng boses niya, kaya tanging tango at iling lang ang naisasagot niya sa pagitan ni Canor at Chris.
Niyaya na sila nito sa sinasabi nitong tinutuluyan. Habang sinusundan nila sa Chris, doon lang din napansin ni Nicanor ang babaeng kasama ni Chris. Tahimik lang itong nakasunod sa kanila. Saka lang din niya binigyan ng pansin nito nang magtama ang kanilang paningin at binigyan siya nito ng maikling ngiti. Hoy, Matoy! Matoy, ayos ka lang ba? Nalipat ang paningin ni Nicanor, ang paningin sa harapan at natagpuan niyang hinahawakan ni Matoy ang kanyang binti, kung saan suot nito ang ladas ng lolo. Wala sa sarili naman niyang pinanood ang reaksyon ni Chris at nakikita na niyang umiiba na ang reaksyon nito. Sumisigaw na ang buong sistema niya na kailangan na may gawin na siya dahil kung hindi, sigurado siyang malalagay silang dalawa ni Matoy sa alanganin. Pilit na inipit ni Nicanor ang boses niya para mapanindigan niya ang sitwasyon nilang magkaibigan. Kapwa na taranta si Chris, pati na ang babaeng kasama nito dahil hindi na rin makausap ng maayos si Matoy. Nicanor, ang mabuti pa, magtulungan na nating buhatin si Matoy para maayos siyang maintindi. Glenda, mauna ka na. Sabihin mo, may pasyente tayo. Wag! Pare-pareho silang tatlo na nagulat nang bigla na lang sumigaw si Matoy para pigilan ng babae. Wala namang masakit sa akin pero gusto ko na talagang pumunta ng palikuran. Hindi man sinasadya, pero parehong napahilamos sa kanya-kanya nilang mukha si Chris at Nicanor dahil sa narinig mula kay Matoy. Nagmamadali pa rin sila na pumunta sa tinutuluyan ng mga ito, pero wala nang bahid na anumang pag-alala para kay Matoy. Maayos naman silang nakarating sa lugar nila Chris. Ito na rin ang nagpresenta na ituro kay Matoy ang daan papunta sa palikuran. Sa kabilang banda, hindi naman mapakali si Nicanor at pinili na isiksik ang sarili sa isang gilid. Ano ba ang inaasahan niyang magiging kilos niya kung alam niyang nasa lugar sila ng mga taong posibleng maging banta sa kaligtasan nilang dalawa? Hoy, bakit parang naistatwa ka dyan, Canor? Ang bilis mo naman, Matoy. Totoo ba? Totoo ba, ha? Ay, Chris, ikaw pala yan. Muling ibinalik ni Nicanor ang tingin niya sa sahig. Lumingon lang rin naman siya dahil akala niya na si Matoy ang nagsasalita. Wala rin siyang lakas ng loob na inilibot pa sa paligid ang paningin o kahit tignan man lang ang kausap. Kinikwestiyon ni Nicanor kung paanong nagkamali siya sa pagkakarinig ng boses ng dalawa. Pero nandun rin naman ang kasiguraduhan niya na boses ng kaibigan niya ang kanyang narinig. Chris, saan nga pala yung palikuran? Parang gusto ko nang sumunod kay Matoy eh. May ilang sandali ng katahimikan ng lumipas at doon lang siya sinagot ni Chris. Dumiretso ka lang dyan, oh. Yung dulong pinto sa kaliwa. Yun ang palikuran. Dulong pinto sa kaliwa? Oh, sige. Salamat, ah. Nicanor. Oh, bakit, Chris? Mabuti naman na mukhang nakabalik na ang boses mo. Halos malunok ni Nicanor ang sariling dila niya dahil sa biglang sinabi ni Chris. Kaya pilit niyang pinakalma ang sarili sa abot ng makakaya niya para hindi nito mahalata ang kanyang pagkukunwari. Oo nga eh. Nakakailang tungga na kasi ako ng salabat. Hindi naman pwedeng puro lampanog lang eh. Palusot ni Nicanor sa katumawa. Humalakhak na rin naman si Chris na hindi niya alam kung paniniwalaan ba ang sinabi niya. Pero ayos na yun, kesa naman sa lantarang siyang mabuko nito. Sinadya na niyang talikuran si Chris para pumunta sa itinuro nitong direksyon. Malayo pa siya, pero nakikita na niya ang pamilyar na figura ng kaibigan na nakatayo at nakatulala sa harapan ng isang pinto. Shh! Matoy! Pagtawag niya sa kaibigan para kunin ang pansin nito, pero hindi man lang ito kumikibo sa kanyang kinatatayuan. Sinubukan niyang tawagin ito ulit,
pero hindi talaga siya nito tinapunan kahit isang likon man lang. Nakalapit na siya at lahat-lahat tumayo sa likuran nito, pero katulad kanina, para lang talaga itong estatwa. Humakbang ng 3 beses patalikod si Nicanor. Inamba ang kamay nito at handang-handa na siyang hampasin ang likod ng kaibigan. Napakunot ng malalim ang noo niya dahil sa pagtataka. Pero mabilis din niyang naramdaman ang takot sa buong sistema niya nang mahigpit na masalo ni Matoy ang kamay na ipanghahampas sana niya dito. Idagdag mo pa ang nakakatakot na ekspresyon ng kaibigan. Kanor, ikaw pala. Nasaan tayo? Anong meron? Hindi kaagad nakabawi si Nicanor mula sa naging reaksyon ng kaibigan niya. Nandoon pa rin ang pagkabigla at takot, pero nang makuha niya ang pagkalutang ng kaibigan sa sitwasyon, napalitan ang lahat ng yon ng inis. Ano ba? Kalmado ka dyan na masyado. Parang wala tayo sa balwarte ng mga sinasabi mong aswang ah. Ligtas tayo dito, Anor. Huwag kang mag-alala. Ligtas? Paanong ligtas? Magiging ligtas tayo. Basta, kalmahan mo lang. Hindi napigilan ni Nicanor na mapasapo sa sariling noo at grabe na rin ang pagpipigil niyang wag patulan ng kaibigan. Hindi niya naiwasan na tignan ang kabuuan nito para masiguro kung nakaapak pa ba ito sa lupa o buong pagkataon na nito ang lutang dahil sa klase ng takbo ng isipan nito. Oh, nasan yung ladas mo? Ba't wala na dyan sa binti mo? Nabasa ka rin eh. Kaya tinanggal ko na muna. Tatay ka rin ba? Hindi. Pinuntahan lang talaga kita dito. Kinakabahan ako eh. Hindi ko alam kung anong ikikilos ko. Sabay silang dalawa na bumaba at para namang binuhusan ni Nicanor ng malamig na tubig nang makita niya si Matoy na hawak-hawak ni Chris. Tinatakpan nito ang bibig ng kaibigan habang hawak din ito ang kamay sa likuran. Mabilis niyang nilingon kung sino ang nasa likuran niya at laking pagkabigla niya nang ang babaeng kasama nila kanina ang nakita niya. Paano nyo nalaman? Anong binabalak nyo? Teka lang Chris, kumalma ka. Wala kaming masamang intensyon o masamang balak sa inyo. Baka sinungaling. Wala kaming atraso sa inyo. Kaligtasan lang din namin ang hanap naming magkakapatid. Pare, parehas lang naman ng gusto namin eh. Saka teka nga, kayo kaya ang lumapit sa amin. Bakit kayo pa ang pinagkakaisahan? Natahimik ang lahat ng nakarinig sa sinabi ni Nicanor dahil hindi naman nila may tatanggi na tama ang sinabi nito. Sila Chris ang unang bumati sa kanila, lumapit at nakipag-usap. Laking ginhawa nang maramdaman ni Nicanor nang kumawala ang kaibigan niya mula sa pagkakahawak ni Chris dito at mabilisan din siyang hinila sa isang gilid na naglikha ng distansya sa pagitan ng dalawang grupo. Isa pa, bakit parang kami ang lumalabas na nagbabanta? Hindi ba kayo din ang pumunta sa bahay namin nung nagdaan na gabi? Sino kaya ngayon ang may mas banta sa kaligtasan ng isa? Katulad ng sinabi ko kanina, kaligtasan lang namin ang gusto namin. Ayaw namin ng gulo. At isa pa, kailangan namin na makasigurado na hindi kayo isa sa kanila. Nagkatinginan ng magkaibigan sa sinabi ni Chris. Pareho silang walang ideya kung ano man ang sinasabi nito. Pero ramdam nila ang galit mula sa bawat salitang binibitawan ng lalaki. Teka lang, sino ba yung sila na tinutukoy mo ha? Kahit naman kami hindi namin kilala kung sino yung sila na sinasabi mo eh. Ano galaga naman ka sinasabi nyo kung walang nagpapatunay na hindi nyo nga sila kilala, na hindi kayo kaisa sa kanila? Hindi ko naman inaasahan na may kakulitan ng lahi nyo, Chris. Sabi na kasing hindi namin alam kung sino o anong tinutukoy. Kuya, tara, alis na tayo dito. Nasundan na nila tayo. Karina, hanapin mo na si Kana. Aalis na tayo. Kasamang nataranta nila ni Nicanor at Matoy, ang tatlo at nakisabay sa pagtakbo ng mga ito.
Nasa kalagitnaan sila ng pagtakbo nang sumulpot naman ng dalawang babae at napabilib pa silang dalawa dahil natapatan nito ang bilis ng pagtakbo nila Chris at ng isa pang lalaki na nasa unahan nila. Masama ang tingin ng dalawang babae sa kanila at nakita rin nila kung paanong may sinabi ito kila Chris. Pero dahil halos 2 dipa ang pagitan nila, hindi na yon narinig ng dalawa. Hindi maganda ang pakiramdam ko dito ah. Ano Matoy? May sinasabi ka ba? Napahinto siya sa pagtakbo nang wala na sa gilid niya ang kaibigan at kaharap na nito ang isang babae na kasama nila Chris. Doon na lang din niya napansin na malapit na rin sa kanya ang isa pang babae at nakamasid naman sa hindi kalayuan sila Chris. Sigurado ba kayo sa desisyon niyong yan? Hindi sumagot ang babae at hindi na siya nakapalag ng takpan ng babae ang bibig niya at sa kanya naramdaman ang biglaang pagkahilo hanggang sa nawalan na siya ng malay. Uy, gising, ayos ka lang ba? Bakit tayong dalawang magkasama? Nasaan sila Chris? Nasaan si Kanor? Naalimpungatan si Nicanor na makarinig ng boses ng babae at maihinang tapik sa balikat niya. Tumambad sa harapan niya ang babaeng kasakasama nila Chris na mahinahon siyang ginigising. Sino ka? Tanong nito habang kinusot-kusot pa ang mga mata. Ako si Matoy, kung di mo ako naalala. Ako yung kasama niyo sa bahay niyo. Teka nga, nakita mo ba yung isa ko pang kasama na lalaki? Si Nicanor. Malalim na napakunot ang noo ni Nicanor nang marinig ang pinagsasabi ng babae. Sinabi niyang siya si Matoy. Mukhang sasakit rin ang ulo niya sa paggising niyang yon. Anong pinagsasabi mo? Ako si Nicanor. At ikaw, hindi ikaw si Matoy. Lintik, kailan pa naging babae si Matoy? Kailan pa din naging babae si Kanor kung ganun? Makapagsalita ka dyan. Natigilan silang dalawa at parehas na napatingin sa isa't isa. Tinignan nila ang mga sarili at nakita naman nilang ayos lang naman ang kalagayan ng mga katawan nila. Muli silang nagkatinginan at magkasabayan nilang tinanong ang isa't isa kung nababaliw na ba dahil sa kung ano-ano ang sinasabi ng bawat isa. Tinignan ni Nicanor ang kabuuan ng babaeng kaharap at ganun na rin naman ang ginawa ni Matoy. Teka, bakit nasa yan? Ibalik mo sa akin yan. Sa kaibigan ko yan. Sa akin to, ano ba? Naghabula ng dalawa sa pagtatangkang pagkuha ng ladas na nakasuot sa binti nito. Uy! Uy! Literal na nasuot sa binti ko ang ladas ah. Hindi ito matatanggal ng kahit sino. Kahit na ako. Ano bang pinagsasabi mo? Siguradong sigurado ako na sa kaibigan ko yan. Ibalik mo! Nagpapatentero ang dalawa at parehas na umiiwas sa isa't isa nang matigilan si Nicanor dahil napapatingin siya sa anino nila. Nilingon niyang muli ang babaeng nasa harapan at pabalik mula sa anino. Alam mo, mukhang parehas naman tayo nagsasabi ng totoo eh. Sambit ni Nicanor sa kasama, sabay turo sa aninong kanina pa niya binibigyan ng pansin. Wari ng babae ang nakikita nila sa isa't isa, pero normal ang paningin nila sa sarili nila. Doon naalala ni Nicanor ang insidente na inakala niyang si Matoy ang kausap niya sa taas, ngunit naging ang babaeng kasakasama ni Chris ang nasa likod niya. Nagkatinginan ng dalawa na tila naiintindihan na ang sitwasyon na kinalalagyan nila. Pinagmasdan na rin nila ang lugar kung nasaan sila at doon nila napansin na tila nasa isang tambakan sila. Kung ikaw nga talaga si Matoy, ilan ang kapatid na kaibigan mo? Wala. Wala naman yung kapatid eh. At kung ikaw nga si Kanor, ilang puyo meron ako? Tumataginting na 7 puyo ang meron ng lutang na yun. Natigilan ng dalawa at hindi na napigilan ang mga sariling yakapin ng isa't isa. Muli nilang tinignan ang mga sarili at ipinaliwanag na sariling mga katawan pa rin nila ang kanilang nakikita at parang ang kabuuan lang nila ang nagbabago sa mata ng iba.
Ipagpapatuloy pa sana nila ang pag-uusap para planuhin ang mga susunod nilang gagawin para malaman kung nasaan sila nang bumaling sa kabilang parte ang kanilang mga ulo dahil sa narinig nilang ingay na para bang kumakalansing na kadena. At hindi nga sila nagkamali. Bumukas ang may kalakihang pintuan at iniluwa noon ang isang malaking lalaki. Oh, gising na pala yung ating mga binibini. Kalad ka rin na yung mga yan. Oras na para magkita-kita silang muling magkakapatid. Dalhin na ang mga yan kay Kayla. 4 na mga kalalakihan pa ang pumasok at kapwa silang hinawakan sa tigkabilang mga braso at walang habas na kinaladkad papunta sa kung saang lupalop man sila nito dadalhin. Bilang reaksyon, nagpamiglas sila Matoy at Nicanor sa hawak ng mga lalaki na lalo namang mas hinihigpitan ang hawak sa kanila. Matagal na kayong hinihintay ng kapatid ninyo. Ngayong magsama-sama na kayo at may bibigay ko na ang kahilingan ni Supremo. Hindi umimik ang magkaibigan habang patuloy pa rin silang kinakaladkad. Doon din napansin ng dalawa na may mga sundalong Hapon silang nakikita sa paligid, ngunit karamihan pa rin doon ang mga Pilipino. Hindi nila nagugustuhan ang ideyang nabubuo sa kanilang mga isipan at nandoon na rin ang hindi kaaya-ayang pakiramdam. Tumigil sila sa harap ng isang bahay na bato, ngunit kapansin-pansin ang makapal na kadenang nakapulupot sa pinto nito. Dahan-dahan na bumukas ang pintuan at bumungad sa kanila ang maayos na kalagayan ng loob nito. Pero ang kasunod na nakita nila ang nagpagimbal sa sistema nilang dalawa. Nakita nila ang isang magandang babaeng nakakadena ang paa sa isang bakal na poste sa loob ng bahay, dahilan upang hindi man lang ito makalapit kahit sa mismong hamba ng kwartong kinasasadlakan nito. Isang magandang umaga para sa isang magandang dilag na katulad mo, Kayla. Meron ako isang napakagandang sorpresa para sa iyo. Hudyat ang mga katagang yun upang marahas silang ibalya papalapit sa babaeng yun. Narinig pa nila ang matinis na pagsigaw ng babae habang tinitignan sila. Malinaw ang pag-aalala ng mukha nito, ngunit nakita rin ni Nicanor ang pagbabago ng ekspresyon nito nang magtama ang paningin nito at ni Matoy. Parang ang ganda-ganda rin na umaga ko ngayon dahil naambunan ang paningin ko ng 3 magagandang dalaga. Paano ba yan? Maiwan na muna namin kayo dito dahil mabait si Supremo. Bibigyan niya kayo ng oras para sulitin ang oras nyo ng magkakasama. Mapang-uyam na sambit nito bago inutusan ng mga kasamahan na lumabas na. Sa paglabas ng 5 kalalakihan, muli nilang narinig ang pagkalansing ng makapal na kadena na siyang tanda ng tuluyang paglisan ng mga ito. Sa tingin ko, malayo na sila. Kayla, tama. Natutop ni Nicanor ang kanyang bibig nang makitang hawak-hawak ng babae ang isang matulis na bakal na hindi niya alam kung saan nanggaling at kasalukuyang yung nakatutok kay Matoy dahil ito ang mas malapit sa babae. Uy, Anor! Natahimik ka yata. Tsaka, anong klaseng itsura yan? Hindi mo binibigyang hustisya. Naitiklop din ni Matoy sa sariling bibig dahil sa paglingon niya sa kinapupwestuhan ng babae. Bumulaga sa kanya ang dulo ng bakal na hawak nito. Gahibla na lang ng buhok ang pagitan nito mula sa mukha niya. Masama ang tingin nito sa kanila at parang hindi ito magdadalawang isip na gilitan ang leeg nila. Sino kayo? Bakit nasa inyong wangis ng mga kapatid ko? Anong ginawa niyo sa kanila? Malakas at may diin na nagtanong ang babae kung bakit kamukhang kamukha nila ang mga kapatid niya. Namuo ang pawis sa noo ni Nicanor lalo na nang tuluyang dumantal ang dulo ng bakal sa mukha ni Matoy. Kitang-kita na rin ni Nicanor kung paano unti-unting bumabaon ang tulis ng bakal, pati na rin ang pamumuo ng dugo mula rito. Huminahon ka. Teka lang, wala kaming alam kung paano ito nangyari sa amin. Pero magkakasama kami nila Chris kagabi lang. Sumabay kami nung tumakas sila pero
Mukhang hindi nila kami pinagkakatiwalaan. Nawalan ako nun ng malay tapos paggising ko, naming dalawa, nandito na kami. At ganito na ang sitwasyon namin. Mahaba at walang tigil na pagpapaliwanag din ni Kanor habang nakataas pa ang dalawang kamay nito. Ilang sandali pa ang lumipas, ngunit hindi pa rin binabawi ng babae ang pagkakatutok ng bakal kay Matoy. Pero makaraan lang din ng ilang saglit, nawala na ang malalim na pagkakunot ng noo nito at dahan-dahan na rin itong inilayo ang hawak na bakal. Sinabi nito sa kanila ang sariling teorya na siguro sinadyang gawin yon ng kanyang mga kapatid sa kanila para matagumpay na makatakas. Pwede ko bang itanong kung bakit hinahabol nila kayo? Saka sino ba sila? Sino ba si Supremo? Kaagad na lumayo si Matoy at lumapit kay Nicanor nang bumakas na naman ang galit sa maamong mukha ng babae. Mabilis nitong ipaniliwanag sa kanila ang sitwasyon kung saan may mga kapwa nilang Pilipino ang hinahamak ang kaligtasan ng mga babae kapalit ng kaligtasan nila sa kamay ng mga Hapon, at ang namumuno sa grupo ng mga Hapon sa kanilang lugar ang tinatawag nilang Supremo. Hindi na kailangan pang idetalye ni Kayla ang lahat para makuha ng magkaibigan kung ano ang nangyayari sa mga babaeng sinusupil ng grupo. Pero hindi rin nila ipagkakaila ang pagkulo ng kanilang dugo sa mga nalaman mula sa babae. Batid na nila kung saan nanggagaling ang galit at hindi pagtitiwala ni Chris sa kanila at kung sino ang sila na tinutukoy ng mga ito. Kung ganun pala ang nangyayari, huwag kang mag-alala. Bago muli sumikat ang araw, makakalabas na tayo dito. Buong loob na pahayag ni Nicanor. Naroon man ang pagdududa, lumiwanag ang mata ng babae mula sa katiting na pag-asa na ibinigay ng mga salitang yun. Kanor, may plano ka ba? Anong silbi ng plano kung nandiyan ka? Ako? Bakit ako? Anong kinalaman ko dyan? Wala sa sariling napahawak sa batok niya si Nicanor at itinuro nito ang kanang pisngi ng kaibigan. Oh, anong meron sa pisngi ko? Napatingin ng dalawa nang mapasinghap ang babae at alam ni Nicanor na nakuha na nito ang gusto niyang sabihin. Pero anong pait naman dahil hindi pa rin ito nakukuha ng sariling may katawan. Ano ba? Hindi ko pa rin oo, alam ko na. Tama ka. Simulan mo na dyan sa kadena niya sa paa. Alam kong kayang-kaya mo yung baklasin. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Matoy at wala ngang kahirap-hirap na sinira ang kandado ng kadena. Hindi maipaliwanag ang ginhawa sa mukha ng dalaga at hindi rin ito napigilan na mapatalon-talon dahil sa pagkawala ng taling matagal nang pumipigil sa kanya. Ano? Maghihintay ba tayo ng paglubog ng araw? O bibira na tayo ngayon? Kailangan mo ba bayang itanong? Mas magandang umatake sa oras na hindi inaasahan. Kaya tara na! Ikaw, Kayla, kaya mo ba? O kailangan mong magpahinga? Mabilis na umiling ang dalaga at humulma pa ang napakalaking ngiti sa mukha nito. Tila isa na itong nakalayang tigre sa hawla na handang lapain ang kung sino mang kumulong dito. Nang walang sinasayang na oras, hindi nagdarawang isip si Matoy na kalampagin ang pinto hanggang sa tuluyan na yun na bumigay. Inaasahan nilang may iilan na sasalubong sa kanila, ngunit wala silang nakita kahit isang anino. Tara na, hanggat wala pang tao. Di ba sabi ko, mas magandang kumilos kapag walang umaasang kikilos ka? Pero ang tanong, saan naman tayo ngayon pupunta? Hindi ako pamilyar sa lugar na ito eh. Teka Matoy, bumalik ka sa dati. Ako ba'y bumalik rin ba? Ilang saglit lamang silang tumigil para tignan ang isa't isa. Tunay na bumalik na sa dati nitong kaanyuan si Matoy, ngunit nanatili pa rin si Nicanor sa kaanyuan nitong babae. Dahil sa hindi pa nila alam kung paano makakabalik sa dating itsura si Nicanor. Nanguna sa paglalakad si Kayla at sinabihan silang sundan siya. Sa buong pag-aakala ng dalawa, napapalayo sa lugar na kinasasadlakan nila ang daan na tinatahak. Nagulat na lamang sila
nang matagpuan nila ang mga sarili sa harap na nakakandadong ambakan na parang ayaw na nilang malaman pa kung ano ang nasa loob. Sumenya si Kayla kay Matoy upang sirain muli ang kadena. Sa pagkahulog ng makapal na kadena sa lupa at sa pagbukas nila ng pinto, parang puputok na ang sentido nila ni Kanor at Matoy mula sa galit. Grupo ng mga babae na magkakahalo-halo ang edad ang kanilang natagpuang nakakulong sa loob. Mula sa mga bata hanggang sa mga may edad na hanggang 30. Sa pagkumpas ng kamay ni Kayla, parang isang hudyat na yon para sa mga kababaihan na nasa loob. Oras na para makamtan ang kanilang kalayaan mula sa kamay ng tiyak na panganib. Sa dami ng mga kababaing nasa loob, naging makalat sa paningin nilang tatlo ang pagtakbo ng mga yon papalayo. Hoy! Anong ginagawa nyo? Paanong habulin ng mga nakatakas? Mabilis ang naging pagkilos nila ni Kanor at Matoy nang marinig nila ang umaalingaw-ngaw na sigaw ng lalaking humarap sa kanila kanina. Si Matoy ang humarang sa dalawang lalaking nagtangkang habulin ang mga nakatakas at si Nicanor naman ang humarap sa malaking lalaki. Aba, iha! Matapang ka para harapin ako. Nasaan ang isa nyo pang kapatid? Tumakas na rin ba? Hindi bale. Hindi rin naman magtatagal at makukuha rin namin ng... Isang malakas na suntok sa baba ang ibinigay ni Nicanor sa lalaking dumadaldal pa na naging dahilan ng pagbagsak nito sa lupa ng walang malay. Parang ibinuhos na niya ang lahat ng panggagalaiti na kanina niya pang nararamdaman sa isang suntok na yon. Hindi pa siya nakontento at pinagtatadyakan pa rin niya ang katawan ng walang malay na lalaki habang ipinapagpag ang kamao sa ere. Dahil sa lakas ng pagtama nun, walang kahirap-hirap rin naman na napabagsak ni Matoy ang dalawang lalaki at kasalukuyan na rin itong pinagbubuntungan ng galit ang walang kalaban-laban na mga katawan nito. Kayla! Kayla! Napahinto silang dalawa sa pagkilos dahil narinig nila ang isang pamilyar na boses. Nakita nila ang tumatakbong si Chris papalapit sa kinatatayuan ni Kayla na pinagmamasdan lang ang ginagawa nilang pambubugbog sa mga lalaki. Kayla! Buti naman ligtas ka. Sino itong mga kasama? Teka, Nicanor? Matoy? Hindi nagdalawang isip si Nicanor na lumapit kay Chris at kwinelyuhan ito. Chris, sige na naman oh. Ibalik niyo na ako sa dati. Hindi ako mabubuhay na ganito. Magandang kapatid mo pero... Uy, wala akong ibang ibig sabihin doon ah. Pinupuri ka lang ang kapatid mo. Nakataas ang kamay ni Nicanor habang binitawan ang mga salitang yun. Akma kasi siyang aambahan ng suntok ni Chris dahil sa mga sinabi niya. Hindi ako makakaalis dyan. Teka lang, paanong naalis ang kay Matoy? Pero yung sayo hindi. Aba, malay ko dyan. Basta ang alam ko, sa ating lahat na nandito, ako lang ang normal. Kaya sige, alisin nyo na ito. Pagpupumilit ni Nicanor. Sa puntong yon, dahil alam niyang nagpipigil na ng tawa si Chris, marahil dahil mukha ng kapatid nito ang nakikita at naririnig. Oo na, sige na. Teka lang, tama ka. Nakaka-alibadbad kang tignan. Di naman ganyan umakto si... Ay, ari ko! Nagulat si Nicanor nang may isang babae ang sumulpot sa isang banda at kinurot ang tagiliran ni Chris at binigyan naman siya ng malakas na ihip sa muka. Kanor! Ha! Sa wakas bumalik ka na sa dati! Akala ko mahuhulog na ang loob ko. Ay, sige na, natahimik na nga ako. Tinakpan ni Matoy ang sarili niyang bibig. Ngunit mabilis din naman niyang inalis dahil sa bahid ng dugo na nasa palad at kamay niya. Alam ko, kailangan na natin umalis sa lugar na ito. Pero gusto ko kayong pasalamatan sa pagpiling iligtas ang kapatid ko sa kabila ng ginawa naming pambibitag sa inyo para sa grupo ng mga walagyagyan. Tumango na lamang sina Nicanor at Matoy. Sabay-sabay na rin silang naglakad papalayo sa lugar na yon
At makalipas ang ilang oras, tuluyan na naghiwalay ang landas nila. Saglit na tumigil sila ni Canor at Matoy sa lilim ng malaking puno habang pinagmamasdan ang papalayong mga figura ng 2 lalaki at 3 babae sa kanilang paningin. Hindi rin naman nagtagal at may lumapit sa kanilang 2 lalaki. Nagtatanong kung may grupo ba ng mga babae silang nakikitang pakalat-kalat sa lugar. Nagkatinginan ang 2 at parehas na inakbayan ang mga ito at sinabing may nakita nga sila na papunta sa isang banda. Habang naglalakad, nagpalitan ng makahulugang tingin. Sa ganitong mga bagay lang talaga sila lubos na nagkakaintindihan. Dahil sa pagkakataon na yon, hindi na kailangan pang ipaliwanag ni Nicanor sa madalas nalutang na si Matoy na kailangan nilang bigyan ng pagkakataon ang mga kasama para tanungin ang mga desisyon at aksyon nila sa kanilang mga buhay. Wakas.